Kawasaki CT125 Bajaj. Bakit nga ba ito ang napili kong bilihin? Starting 2019 nang magkaroon ako ng motorsiklo na ito. Tumagal ito sa akin ng halos 5 taon at ibinenta ko matapos ang 5 taon sapagkat gusto ko ng bagong version. Wala akong naging maraming problema sa Bajaj na yun. Ang binili ko ay CT125 pa rin, pero ibang kulay nga lang at may charger na yung bagong version. Noong unang version, medyo hirap pa humarap ng tools at mga piyesa ng Bajaj CT125 dahil sinasabi ng market is slow moving yung parts nito. Pero ngayon 2023 and 2024, napaka fast moving na rin po ng mga piyesa ng CT125 Bajaj Kawasaki. Dati po, sa lugar namin dito sa Caloocan, ako lang ang meron nito. Sa Angkas, ako lang meron nito dati halos, kukunti lang kami. Karamihan mga naka TMX at naka-click, Pagkabili ko ng bago kong Bajaj, ipapakita ko sa inyo. Ito siya, yung kulay pula. Maganda rin naman, and same pa rin ang hatak. Mas maraming magandang feature dahil may sensor na siya ng mga gear kung saan nakalagay yung cambio mo, kung saan ka naka-gear, kung primera ba o tercera or whatever. Meron na rin sa charger at mas maganda na rin yung mga fuse niya doon sa may battery niya. Para sa akin, ito ang nababagay ng motorsiklo sa akin. Ang height ko is 5'10". Pag nakasapatos, 5'11". Bagay naman siya tingnan sa akin. And ang bigat ko is 60 kilograms. Minsan 62. Ang sprocket set ko ay umaabot ng 1442 hanggang 1438 or 1440 para hindi mag-overheat. Hindi ko ginagawang 1434, okay? So lagi lang ako nasa balance, hindi ko nilalayo sa engineering ng Kawasaki or ng Bajaj. So, tingnan natin kung ano nga ba ang unang mga nasisira dito sa Kawasaki Bajaj CT125. Sa nakikita nyo, ang unang masisira dyan kung baguhan ka sa CT125 is yung odometer. Kadalasan hindi yan binabasa kasi ng langis ng iba, gagamitin lang ng gagamitin. Sasabihin nila pag inatras nila sira, hindi po totoo yun, may stopper po yan. So kahit iatras mo, okay lang po yan, may stopper po doon sa odometer. Ang nagkaroon po siya ng problema kapag hindi niyo po nilulubricate. Yun po ang unang nasisira. And pangalawa is yung preno po madali pong mapudpod kung kayo po ay kagaya kong isang angkas rider or TNVS or pwedeng natin sabihin motorcycle taxi or para naghahabal. Yung gulong pero makina hindi po siya sirain, okay? Alagaan nyo lang po sa langis. Yung API specification or API specification, sundin nyo po, dapat nagsisimula siya sa API SM as in Mary, M, N, tsaka P, API-SP. Yan po yung gamit ko ngayon, yung Kawasaki. Huwag po kayo gagamit ng Petron na pababa. Like, hindi sa dinedemote natin yung Petron, pero nag-overheat po yung ng one time yung Kawasaki ko na blue na version 2019 nung gumamit ako ng lower grades ng oil like API-SG, API-SJ, and API-SL. Alam nyo na po yan, yung viscosity dapat 20W-50. Pag no choice na, saka na po kayo gagamit ng mas malabnaw at mas mahina sa init. So, alaga lang po sa langis at na-tune up ko lang po yung dati kong motor 3 beses lang po sa 5 taon. Okay naman ang timpla ng karburador at napakatipid rin. Ang ikatlong nasisira po sa ating mga Bajaj CT125 is yung gulong at yung bearings. Kapag po medyo mahigpit po yung pagkakasetup nyo ng kadena or niloloadan nyo ng mabibigat at wala kayong pakundangan magpatakbo sa mga lubak, magkakasira po yung bearing. So i-recap ko po yung mga kable po natin, yung unang nasisira, yung mga odometer cable, and then susunod natin dyan yung preno, then yung gulong, papalitan natin. Siyempre alagaan nyo po sa langis para hindi magkaroon ng problema. Okay naman yung motor na yan at wala naman po akong masabi. Hanggang na-ibenta ko siya after 5 years, wala pa rin kahit isang sira yung makina. Napakaganda po at makakapagpatunay po yan yung bumili sa akin kasi nagagamit niya pang service hanggang ngayon. Sinetap ko po yun, nilagyan ko po ng iba't ibang MDL, yung gulong sinetap ko rin, pinalitan ko ng mas magandang brand ng gulong bago ko ibinenta para mabenta siya at bagsak presyo pong 10,000 ko na lang binenta. So, nung 80,000 kilometers na po siya, mahigit, or kung hindi ko pinabayaan yung odometer, siguro umabot na siya ng 200,000 kilometers. Ang nasira sa kanya na ika-4 po is yung seat cover, okay? Yung mga pintura sa tangke at yung mismong odometer niya nagkalasa ng tornilyo at yung mga basic parts kagaya ng signal light. Pero yung tail light, buong buo yan, yung ilaw, ayos na ayos yan. Siyempre nagasgasan ko na rin. Pero overall rating, okay po ang Bajaj.
Hindi po siya pang karera dahil ang top speed ko po dyan is 100 lang po doon sa luma. At sa bago ko ngayon, ang top speed ko sa kanya is mga 97 to 95 lang. Siguro dahil kabalo rin ako, pero yun po yung top speed ko. Pwede nyo po panoorin sa YouTube ko. Makikita nyo po doon kung ano yung top speed ko. Yan po ang review ko sa CT125 Bajaj. At so far, 3 buwan po itong pula kong Bajaj ngayon. No, may nag-overheat na rin ito. Unfortunately, sa unang 3 buwan niya dahil ginamitan ko na lower grade na oil. Pero ngayon, okay na at yung timpla ng carburetor ko is mas konti na yung hangin na pumapasok. So, hindi na siya lean. Yung burn ng gas niya is medyo rich na. Kahit medyo magastos sa gas. And sana kung magkakarga kayo ng mabibigat, pwede nyo siyang gamitan ng premium or ng Octane 97, yung blue na gas. May kamahalan lang na konti pero may ingatan ng makina, iwas katok. Yun lang mga repa, at sana mag-subscribe kayo sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe para naman maantabayanan nyo yung mga bagong updates ko sa CT125 natin. Alright, nakalimutan ko sabihin, nasisira din pala yung ating sleeve. Yan yung isa sa pinakamahirap namin sa likod, yung sleeve. And guys, yung Bajaj ko never nasiraan ng clutch, ng kahit ano sa loob ng makina. Inuulit ko, CT125 ko, puro panlabas lang ang mga na-modify dyan sa luma ko. Yung preno, yung brake shoe, yung mga bearing, yun lang, napaka-basic po. Okay, nasemplang na rin yun. And never akong nagkalikot sa makina, never ako nagbukas ng clutch, never na overhaul, never po. So overall, napakatibay po talaga, pangalan pa lang, Kawasaki, solid na. Maraming salamat.